Saktong 1 taon matapos tayong bayuhin ng magkasunod na bagyong Ondoy at Pepe. Di pa rin lubos na bumabalik sa normal ang buhay sa Sitio Luneta. Sa 38 nagibang bahay, 13 pamilya pa rin ang walang permanenteng tirahan hanggang ngayon. Swerte na walang minero ang nadisgrasya noon habang nasa loob ng minahan. Pero nito lang Marso, isang trahedya ang nangyari sa kasagsagan ng isang malakas na ulan. May 3 minero na namatay sa mina na yan. Bago siya sinara, nagmimina sila dyan. Paano sila namatay? Natabunan ng buwan ng lupa. Kasi may halong lupa. Yung tubig may halong lupa. Kumailalim. Laging nariyan ang banta ng peligrong pagguho ng bundok na pinalala pa ng mga patuloy na pagbubutas at paghuhukay sa loob ng bundok. Wala pa rin nagdadalawang isip na magpabalik-balik sa loob. Italong daw kasi ang maaring kabuhayan dito. Walang lupang matataniman o malinis na ilog na pangingisdaan. Pero ngayon, maaliwalas ang panahon. Kaya si Aling Telma naggagayak. Pati na si Aling Lucille. At ang mga kapitbahay na sina Aling Nancy at si Aling Tina. Para sumuot sa mga lunggang gaya nito na kung tawagin ay dog o usok sa salita nila. Ibig sabihin, maliit na butas. Malapit lang daw yung sinara nilang mina. Sa loob nito naroroon ang mga ginto. Ang karamihan ng mga dog hole dito sa Luneta, nasa gilid ng bundok. Pero ito, nasa gilid din ng bundok, pero gumawa sila ng bahay sa taas ng butas. At ito yung tunnel na papasukin namin ngayon. Wala akong sombrero. Kanina pa duguan yung aking ulo. Bakit laging may tumutulong na tubig dito? Saan po galing yung tubig? Hindi naman to galing sa inidoro sa taas. Tagulan lang. Okay. Buti naman. So galing lang to sa ulan? Oo. Okay. Hindi to galing sa bahay, ah? Hindi. Pag tag-ulan daw, hindi raw nawawala yung tubig dito sa loob. Ito, habang nagtatagal sila dito sa pagmamaso at pagpupukpok dito sa tinatawag nilang naba o yung mga bato na may lamang ginto, lumalalim at humahaba yung tinatawag nilang kusok o tunnel. Hindi pa kami nakakatayo mula nung pumasok kami rito. Si Aling Telma ang tumatayong leader ng mga minera rito. Lady Miners kung tawagin ang grupo. Sa kasalukuyan, may 30 aktibong miyembro raw sila. Proud pa kami doon sa hanap buhay namin. Kasi higit sa lahat, nakakatulong kami sa mga pamilya namin. Hindi kaya sana may mas madaling hanap buhay? Naiisip niyo ba yun? Sana dumating yung magaan na trabaho na pagdating ng araw. Si Aling Lucille, 56 years old na, pero malayo pa raw na magretiro siya. Paalo na pero breadwinner pa ng 4 na anak at 8 apo. Kapag hindi nangangalap ng mga waste ore, sumasideline sa pananahi si Aling Lucille. Siya ang may tahi nitong napakahabang hose na gawa sa sako at dinaraanan ng hangin. Ayun, may butas. Paano yan? May butas. Hindi ka nawawalan kaya ng hangin? Malakas pa rin yan po. Nilalagyan ng ganyan para pag habang nagpapahinga ka dyan, mayroon kang nalalanghap ng kahit paano. Talagang sinadya yan? Sinadya yan po.
Edad 45 na si Aling Nancy. May 8 taon na rin siyang minera. 4 na anak niya, 2 ang nagtatrabaho din sa usok. Pati ang asawa niya sa minahan nagtatrabaho. Sa pamilya niyo, Kung ano yung tinatrabaho niyo mismo? sa usok. 2 lang yung anak ko lang dahil hindi na sila makapag-aral. Dahil walang pang-aral. Mahirap. Nabagsakan na ba kayo ng bato rito? Sa awa ng Diyos, hindi pa naman. May nababalitaan ba kayong gano'n? Kasi yung asawa ko, namatay. Namatay siya. Doon din sa parehong tunnel. Okay, so. Many years lang. 4 years. Ano nangyari sa kanya? Yun, nagas. Sa edad na 45, balo na rin si Aling Tina. Kahit sa pagmimina namatay ang kanyang asawa, wala raw siyang magagawa kundi pasukin din ang pagiging minera para mabuhay ang naiwan sa kanyang 3 anak. Yan ang vertical. So may hagdan ba yan o gapang? Mayroon pero yung mga stall na hagdanan. Banda dyan, vertical na raw. Pababa. Ay, grabe pala, no? Parang trapdoor. Pagkatapos ng mahabang paglakad ng paupo, payuko at pagapang, pagkakataon na para maidiretso ang pagmimintig ng mga binti. Ilang feet? Mga 60 to 70 feet. 60-70 feet. Sa lalim. Ano to? Lagi siyang pinapalalim at pinapahaba? Palagi? Ayan, continuous yun eh. Abot hanggang 400 feet ang lalim ng mina at may ilang vertical shaft tulad nito. Singlapad lang ng isang katamtamang laking tao ang sukat. Kung maubos bigla ang supply ng hangin sa ilalim o kaya'y lumindol, unahan na lang ang pag-ahon. Saka madulas! Isang araw ito sa buhay ng dokumentarista. Pero karaniwang araw para sa mga lola minera. Jesse, ilagay mo sa liig mo yung camera. Wala masyado makapitan eh.